Tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Minsan ko hong napanood ang isang video patungkol sa mga tinatawag na butlers. Kung isa hong kilalang karakter sa mga pinikula na may sikat na butler ay walang iba kung hindi si Batman. At doon yung kanyang sikat na butler. At kung meron pang isang sikat na butler, ay yung basketballista na si Jimmy Butler. Pero hindi yun ang ating bibigyang pansin ngayong hapon. At ang particular na video na napanood ko ho ay may kinalaman sa maganda bang maging trabaho ang isang butler. Na ikaw ay pinaka para bang sosyal na katulong sa loob ng bahay ng mga milyonaryo and even mga bilyonaryo. At ang hinighlight noong video na yun, and yes, ay napakatinding responsibilidad, napaka-high, very intense moments ang mga pagkakataon na pagsisilbi ng butler sa kanilang employer. Nevertheless, kasama ng matinding mga intensity and matinding mga gawain ay yung mga perks naman na kasama nito. Well, ilan sa mga perks ay may expose sila sa mga taong mga talagang kilala, mga sikat, hindi madalang ang ma-encounter ang mga artista at mga sikat na mga tao, hindi madalang na sila'y maisama sa mga magagandang lugar at mga lugar na talagang eksklusibo para sa mga matataas na kalagayan sa lipunan. And binigyan ng halimbawa ang ilang mga butlers na tumanggap ng ilang mga regalo mula sa kanilang mga employer na kung saan yung isa ay niregaluhan ng sports car, Lamborghini ang niregalo sa kanya sapagkat talagang matagal na panahon siyang naglingkod at talagang nagustuhan nung kanyang employer, yung kanyang trabaho. Yun namang isa ay binigyan ng 1 month fully paid vacation sa mga eksklusibong mga lugar. And again, syempre dagdag pa doon yung malaking cheque na bayad sa kanila buwan-buwan sa kanilang mga pagtatrabaho. At maaaring pag narinig natin yung mga bagay na yun, pambihira, parang masarap yata na maging butler na lang. Parang napakaganda yatang trabaho na malaki ang sweldo, maganda ang pinagtatrabahuhan at talagang matindi ang iyong kinalalagyan at maraming perks na kasama ito. Well, hindi natin kailangan na isipin ang magtrabaho para sa isang milyonaryo or bilyonaryo man lang. Sapagkat ang katotohanan ay tayo bilang mga Kristiyano ay lingkod ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At dito sa ating psalm na binasa ay nandito ang pagsasaysay ng isa sa mga alipin ng hari. Isa sa mga alipin ng hari na kagaya natin. At sinabi niya kung paanong ang matinding pakinabang na meron siya bilang alipin ng Panginoon. At nandito makikita natin ang faithfulness, ang dakilang faithfulness ng Diyos sa kanyang mga tapat na alipin. So ang ating mensahe ngayong hapon ay ito, God's loyal servant will experience His goodness and faithfulness in this life, and yes, even beyond this life. Ang tapat na lingkod ng Diyos ay mararanasan ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay na ito, and maging higit pa sa buhay na ito. So tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri at pinapasalamatan ka namin. O Diyos, tunay, maaaring madalas naming nakakalimutan ang isang malaking pribilehyo na aming kalagayan. Na hindi lamang kami mga anak mo, kundi kami, Panginoon, ay mga lingkod sa iyo. Mga alipin mo, Panginoon. At nawa masumpungan sa aming mga puso, kagaya ng mga naunang mananampalataya, how they count it na malaking kagalakan, not just to serve, but even to suffer for your name, para sa iyo, para sa iyong kaluwalhatian. Kaya, O Diyos, tulungan mo nawa kami, ilang kapwa alipin namin, matuto kami mula kay Haring David, at lalo kami, Panginoon, na magpursige, na maglingkod ng may katapatan sa iyo na aming hari. Ingatan, tulungan, samahan mo kami, at patuloy mo kaming baguhin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Well, kung atin hong bibigyang pansin at konting background ho dito sa Psalm 16 na atin hong binasa, at sa pinaka-introduction lamang, actually wala ho pag binasa sa Tagalog, pero pag tinignan niyo ho sa English ay meron itong introduction. Ang sabi ay Miktam of David. So una, ay maliwanag agad na ito ay ang authorship nito ay binibigay kay Haring David, pero merong kahirapan ang pag-define dun sa word na Miktam. Hindi tayo sure, kahit ang mga Hebrew or mga scholars ay hindi sure kung anong ibig sabihin ng salitang ito, pero most of them ay binibigyan ito ng relasyon sa salita na may kinalaman sa writing tool, yung mga pangsulat or pang-engrave. Yung iba ay tinatranslate ang miktam na ito bilang inscription. Ika nga, parang sa puntod ay merong inscription, may nakasulat, may engraving or merong poem na sulat. So, maaaring ito ay inscription written by or a poem by David. So, ito'y ascribed kay Haring David. At ito ay dinoble down at sigurado tayo maging dahil sa bagong tipan ay kinote ito ni Apostol Pedro at sinabi niyang si Haring David mismo ang nagsabi. Ang sabi sa Acts chapter 2 verse 25, "For David speaketh concerning him," but concerning the Lord Jesus Christ. This is Peter speaking in the time of Pentecost, preaching the gospel sa mga Hudyo. Nung nag-speaking in tongues ang mga mananampalataya at sinasabi, mga lasing yan. At sinabi ni Apostol Pedro na hindi sila mga lasing, alas 9 pa lang ng umaga. At narito, ito'y katuparan ng hula ng Panginoon patungkol kay Kristo na namatay at muling nabuhay, and he quotes this psalm. "For David speaketh concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved. Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad. Moreover, also my flesh shall rest in hope, because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Thou hast made known to me the ways of life. Thou shalt make me full of joy with thy countenance." So this is essentially quoting verses 8 to 11 ng Psalm 16 na atin hong binasa or pinag-aaralan ngayong hapon. Now, if we will categorize ang awit na ito, alam natin may iba't ibang awit. May awit ng panaghoy, may awit ng pagpupuri, at merong awit ng kalungkutan, merong awit ng pagdiriwang. Well, many categorize this psalm as having the character of a petition psalm. Ito ay psalm na pumipetisyon. Ito ay psalm na nagre-request, may hinihingi sa Panginoon. And one commentary, again, makikita natin agad doon sa verse 1, "Preserve me, O God, for in thee do I put my trust." So there is that request sa Panginoon. There is that petition sa Diyos, "Lord, preserve me, protect me." So one commentary said that even this petition is an evidence of trust in the Lord, na doon yung pagtitiwala sa Panginoon. So this is a psalm of declaration ng pagtitiwala at pananampalataya sa kabutihan ng Diyos. So we will just divide this psalm within 11 verses into half. Verses 1 to 6, we will look at the loyal servant to the faithful Lord, and then verses 7 to 11, the faithful Lord to the loyal servant. So una is yung loyal servant sa Panginoon, and then pangalawa, ang tapat na Panginoon sa kanyang loyal na servant. So una, the loyal servant to the faithful Lord. As we have said, verses 1 to 6. Simulan natin sa verse number 1. Andun agad yung request, "Preserve me, O God, for in thee do I put my trust." Literally, ang ibig sabihin ng word na preserve is protect me. Again, this is a petition, this is a prayer. And David is asking God for protection. At maaaring mula dito ay makakuha tayo ng ilang info na maaaring nung sinulat ito ni Haring David ay merong danger sa paligid niya. Maaaring meron siyang kinakaharap na panganib, sitwasyon na maaaring even life-threatening or may threat sa kanyang sarili. At again, hindi lamang sa verse number 1, maging sa verse 8, "I have set the Lord always before me, because He is at my right hand.
I shall not be moved. And again, meron tayong kanta na Jesus is my Savior, I shall not be moved. Hindi ako maliligalig, hindi ako maaalis. And then sa verse number 10, for thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Again, meron itong patungkol sa kamatayan. So again, even in this psalm ay merong hint na merong kaaway, merong hint na merong sitwasyon na maaaring mapanganib, merong hint na merong patungkol sa maaaring harapin na kamatayan. And again, ang request ni Haring David, ang request ng servant, ang request ng loyal servant sa kanyang tapat na Panginoon is for protection. As this is a true messianic prophecy, this was also true sa sitwasyon ni David. As we have said, verses 8 to 11, I almost quote verbatim ni Apostol Pedro doon sa book of Acts na ito'y patungkol kay Jesus, but also may kinalaman din ito sa sitwasyon talaga ni Haring David. This prayer exposes ang kondisyon ng puso ni Haring David. Ano ang kondisyon ng kanyang puso? O God, for in thee do I put my trust. Yun ang puso ni Haring David, yung tiwala niya sa Panginoon. Ang tiwala niya ay wala sa tao, ang tiwala niya ay wala sa sarili. And si Haring David ay isang hari, and he has many men of valor. May mga talagang dakilang sundalo si Haring David. Just one man will defeat many enemies. Pero hindi doon ang kanyang proteksyon. Wala sa kayamanan, wala sa kanyang katanyagan, wala sa kanyang karunungan, wala sa kanyang mga koneksyon, at wala sa kanyang influence. Alam ni Haring David bilang alipin ng Panginoon, ang proteksyon niya ay manggagaling lamang sa Diyos. At nahandon ang kanyang tiwala. So, King David puts his trust in the Lord. At nawa tayo rin ay masumpungan na ganun. Sa panahon natin ngayon ay madaling maligalig. Pag nanood ka ng video about sa China o about sa gera sa Israel, kung ganong kadali itong mag-spark ng another maybe world war, at kung paano pwedeng lamunin yung mga talagang critical points na mga lugar na konting sindi lang ay maglalagablab, ay madali tayong magkaroon ng pagkaligalig. Unawa tayo ay masumpungan na tumitingin sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya, kagaya ni Haring David. Yes, maghahanda tayo. As the Psalm said, or the Proverb said, the horse is prepared upon the day of battle, but safety is of the Lord. Maghanda tayo ng kabayo, maghanda tayo kung anong pwede nating ihanda sa abot ng ating makakaya. Pero ang ating tiwala at proteksyon ay nasa Panginoon. Hindi sa gobyerno, hindi sa medical na mga insurance na meron tayo or life plans na meron tayo, hindi sa sarili nating lakas, kung hindi sa Panginoon. So God's loyal servant trusts in God for His protection. Muli, hindi ibig sabihin niya na hindi ka na magsi-seatbelt. Hindi ibig sabihin niya nakakalasin mo na yung airbag sa loob ng sasakyan mo. Hindi ibig sabihin niya na magiging careless tayo sa ating personal safety. But again, as safety as we can make it, madaling masumpungan na maiksi ang ating kamay at mahina ang ating kalakasan. At ang tunay na pag-iingat ay masusumpungan natin sa Panginoon lamang. Be God's loyal servant trusts God for His welfare. Siya'y nakatiwala, nakatingin sa Diyos para sa kanyang kabutihan. Hindi lamang para sa proteksyon laban sa danger or kasamaan na sa paligid, pero kundi para din sa kanyang overall na kabutihan ng kanyang kalagayan. Sa verse 2, ang sabi niya, almost parang kinausap ni Haring David yung kanyang sarili, "Oh my soul!" Yun pala yung biblical. No? Minsan humaharap ka sa salamin, pinapagalitan mo yung sarili mo, kinakausap mo yung sarili mo. Hindi naman siguro tumatawa o tinatawanan, tumatawa ka mag-isa, not to that point. Pero nandito, "Oh my soul, thou hast said unto the Lord, thou art my Lord, my goodness extendeth not to thee."
Well, sa unang reading, lalo na sa King James, ay madaling ma-miss yung pinaka-point nito. I said unto the Lord, again, all caps, that's pertaining to Yahweh, sa covenant God ng Israel. Thou art my Lord. Yun ang sinabi ko sa Panginoon. Lord, ikaw ang Panginoon ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang daming Diyos-Diyosan sa paligid at mamaya maririnig natin ang sabi ni Haring David, hindi ko man lang babanggitin ang kanilang pangalan. Pero pagdating sa Diyos ng Israel, Yahweh, ikaw lamang ang aking Panginoon. Make no mistake, hindi siya namamangka sa dalawang ilog. Hindi double meaning. Hindi kagaya ng maraming mga Christian song sa panahon natin ngayon. Madaling itawid na magiging romantic or love song. Konting ano lang, yung pala si Jesus pala ang pinapatungkulan. Pero double meaning yung mga kanta. Pero ito ay hindi pwedeng double meaning. Talagang pinangalanan ni Haring David. Ang tiwala ko ay sa Panginoon lamang. Thou art my Lord. Ikaw lamang ang aking Panginoon. My goodness extended not to thee. Now, itong sinabi ho dito, translation sa King James, my goodness extended not to thee, na para bang ang dating yung aking kabutihan ay hindi umaabot sa iyo. O pwede natin tingnan yun, totoo, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasalat, hindi nakaabot sa katuwiran ng Panginoon. But that is not the point here. By goodness extended not to thee, ang mas magandang translation sa ESV, ang pagkakasabi ito, I say to the Lord, you are my Lord, I have no good apart from you. Kagaya at maganda yung translation sa Tagalog na binasa natin kanina, walang mabuti hiwalay sa iyo. Doon ho sa camp na itong nakaraan sa mga young people, isa sa mga question ay patungkol sa God's will, and paano kung yung God's will ay para ba tanong, isa sa mga tanong sa camp sa mga Mr. and Miss Camper, Mr. and Miss Camper, ang tanong noon kay Brother Kelly, paano kung tinatawag ka ng Panginoon pero masaya ka na sa career mo? Successful ka na sa career mo? Well, successful ka na, maganda na yung kalagayan mo, okay na yung pera mo, okay ka financially, okay ang yung kalagayan. Pero ang sabi ni Haring David, my goodness is not apart from you. There's no good apart from you. So hiwalay sa Panginoon, walang mabuti. Kahit na seemingly ay physically, personally, at sa mata ng sanlibutan, ay maaaring sabihin, that's very good. 100,000 ang sweldo mo, buwan-buwan, that's very good. Pero hiwalay naman sa Panginoon. So ang sabi ni Haring David ay, my goodness, there's no good apart from you. Outside of God, outside of the Lord's will, outside of His covenant, outside of His commandments, there is no good. Ang kabutihan ay masusumpungan lamang. Ang makakabuti sa atin ay sa Panginoon lamang. So anong punto? We must recognize, the servant of the Lord must recognize that his welfare o yung kanyang ikabubuti at kabutihan ay masusumpungan sa Diyos lamang. Hindi sa mga magagandang bagay na ino-offer ng sanlibutan na ito, ngunit hiwalay naman sa Panginoon. And then letter C, tingnan ho natin, the association of God's loyal servant is determined by God. Anong ibig sabihin? Kung kanino nakikipag-associate, kanino paano ba? Siguro sa termino natin ngayon, kanino nakikipagkaibigan, kanino nakikipag-partnership, kanino nakiki-associate, ang lingkod ng Diyos ay nagdedetermine nito ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Well, if there's no good apart from God, pagdating sa verse 3, but the saints that are in the earth and to the excellent in whom is all my delight. Again, yung word na but is a mistranslation galing sa mistranslation sa verse 2, at ang mas tumpak ay yung sa translation sa ESV, as for the saints in the land, they are the excellent ones in whom is all my delight. Again, ang good ng lingkod ng Diyos ay sa Panginoon lamang.
At ang kanyang association ay doon sa mga tao na excellent, sa mga tao na tinatawag na saints. At itong dalawang description na ito, saints and excellent ones, maging sa Bible ay adjectives na ginagamit patungkol sa mga tao ng Diyos, patungkol sa mga taong may takot sa Diyos. Ito yung patungkol sa mga mananampalataya. So ang sinasabi ni Haring David dito, well, there's nothing good. Ang good lamang sa akin ay nasa Panginoon. At ako'y makikitungo, ako'y makikipag-associate sa mga tao na to the saints and to the excellent ones in whom is my delight. Hindi nagsusubok si Haring David na mag-fit in sa mga hari ng mga Gentile or pagan nations na sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Hindi niya sinusubukan na i-fit ang kanyang sarili sa mga taong hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Ang kanyang pakikipag-associate, pangunahin ay sa kanila na mga kapwa may takot sa Panginoon. Now, ayokong lumabas ito na, ganun pala dapat ang friends ko lang ay mga Kristiyano. Not the case. Ako ay may mga kaibigan na hindi Kristiyano. Pero hopefully, ang pinakamalalim nating pakikipagkaibigan, ang pinaka-close natin na mga relasyon, ay manggaling sa mga kapwa natin may takot sa Panginoon. So yes, maintain your friendship sa mga not unsaved, but with the number one goal to be able to evangelize them. Pero enrich your friendship sa mga kapwa may takot sa Panginoon sapagkat sila'y magdadala lalo sa atin palapit sa Panginoon. Ang sabi ang sabi ni Apostol Pablo, wag daw tayong padaya. Evil communication corrupt good manners. Yung masamang kasama ay nagpapasama ng ugali, nagpapasama ng gawain. And then baligtarin natin yun. Good communications will develop us, will help us. Kaya at dapat tayong humanap ng mga tao na mag-i-impluwensya sa atin palapit sa Panginoon. Psalm 119 verse 63 ang sabi, I am a companion of all them that fear thee and of them that keep thy precepts. Ako'y kasama ng mga taong may takot sa iyo. Ako'y kasama ng mga tao na tumutupad sa iyong mga kautusan. Yun yung gusto kong kasama. At nawa, pag tinidan natin yung talagang mga closest circle of friends natin na may pangunahing impluwensya sa atin ay masumpungan ng mga taong may takot sa Diyos. Of course, none of them will be perfect. Pero may mga takot sa Diyos at nagnanais at nagsusumikap sumunod sa Panginoon at ito ang mag-iimpluwensya sa atin. So the association of God's loyal servant is determined by God. And then letter D, God's loyal servant worship God alone. It's almost a given. Siyempre, siya'y tapat na lingkod ng Diyos. Ang kanyang sasambahin ay ang Diyos lamang. Sa verse number 4 ng Psalm 16, ang sabi, their sorrow shall be multiplied that hasten after another God. Their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips. Tumingin si Haring David from the people who fear God, from the people who follows God, sa mga taong sumusunod sa ibang mga Diyos-Diyosan. At ang sabi niya, the sorrows of those that hasten after another God is multiplied. Ang kanilang kalungkutan ay mabilisan na dumadami na sumusunod at sumasamba at naglilingkod sa ibang mga Diyos-Diyosan. Their sorrow is multiplied. Bakit? Wala silang pag-asa. Tawag sila ng tawag kay Nazareno, walang kayang gawin si Nazareno. Tawag sila ng tawag kaninong santo at kaninong santa, walang kayang gawin. Psalm 115 verse 8 ang sabi, those that make them, and yung them dyan ay mga ribulto, mga idols, those that make them so do all who trust in them. Yung mga matutulad sa kanila.
yung mga tumitiwala sa kanila at mga gumagawa ng mga ito. Talagang, again, anong itsura ng mga Diyos-Diyosan? May mata na hindi nakakakita, may bibig na hindi nakakapagsalita, may kamay na walang magagawa, and how helpless ang kalagayan kung dun ka nakatiwala. Psalm 32 verse 10, many sorrows shall be to the wicked, but he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him about. Many sorrows shall be to the wicked. Napakadaming kalungkutan, napakahirap na kalagayan ang kalalagyan ng tao na sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan na hindi nananampalataya sa Panginoon. At ang sabi ni Haring David kung paanong kanyang ikakabit ang kanyang sarili sa mga saints and excellent ones, kanya namang iuurong ang kanyang sarili mula dito sa mga sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Ang sabi niya, their drink offerings of blood will I not offer nor take up their names into my lips. Hindi ako makikisawsaw sa kanilang mga ginagawa. Hindi ako makikisali sa kanilang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hihiwalay ako dito. Sa Exodus 23 verse 13 ang sabi, in all things that I have said unto you, be circumspect and make no mention of the name of other gods, neither let it be heard out of thy mouth. Wag mo nyo man lang sabihin. Ilayo nyo ang iyong sarili sa mga Diyos-Diyosan na ito at sa mga sumasamba sa kanila. Minsan ho, may nagtanong sa akin, Brother Paul, kasi meron akong ini-invite sa church. Pero ang sabi niya sa akin, trade kami. Sasama siya sa akin dito sa church natin. And then the next Sunday, sasama ako sa kanya sa church nila. Okay lang ba yun, Brother Paul? At ang sagot ko sa kanya, kapatid, hindi. Now, hindi ito pagtataas ng ating sarili, pero sa biyaya ng Panginoon, we do a Christian worship acceptable to God by the Lord Jesus Christ. At yung pupuntahan mo doon, kung sakali man, ay hindi tunay na pagsamba. Dahil hiwalay ang ebanghelyo, wala ang ebanghelyo sa kanila. So again, ang nagdedetermine ng relationship ng servant ng Panginoon ay ang Panginoon at ang kanyang susambahin ay ang Diyos lamang. And then letter E, God's loyal servant is satisfied in God. Ang kakontentuhan niya hindi sa mga bagay-bagay na binibigay ng Diyos, kundi nasa Panginoon lamang. Verse number 5, Psalm 16 verse 5, the Lord is the portion of mine inheritance and of my cup, thou maintainest my lot. Dito gumamit si Haring David ng dalawang larawan na nagdi-display ng kanyang satisfaction at contentment sa Panginoon. Yung larawan ng inheritance and yung larawan ng cup. Yung inheritance, ang sabi, at madalas natin itong mababasa even sa Proverbs at sa mga poetic books, portion, thou Lord is my portion, you are my portion. Ikaw ang aking bahagi, the portion of my inheritance. The Lord is the portion of mine inheritance. And sa lumang tipan, ito'y pumapatungkol particularly sa lupa na minana ng mga tribes, at ang Diyos ay nangako kay Abraham ng lupa na kanilang mamanahin, at pagdating ni Moses inilabas sila sa Egypt at sila papasok na sa lupang pangako, pero hindi nakapasok si Moses and si Joshua ang pumalit. At ang sabi ng Panginoon kay Joshua, malaki ang trabaho mo Joshua, you will divide the land dito sa mga tao, and sila ibinigay sa kanila yung mana. The land that they inherit will be the source of their provisions. Kagaya ng mga Levites, walang land na binigay sa kanila. Anong ginawa? Sinupply ng Panginoon sa kanila through the system of tithing sa lumang tipan. So again, ang punto lamang ho, ang land na ibibigay sa kanila ng Panginoon is the source of their provision. David did not look to the good soil or the large land and its natural resources.
Alam niya na ang kanyang provision, alam niya na ang kanyang supply ay manggagaling sa Panginoon. Muli ho, isa ito sa mga, lalo na sa aming mga batang magulang, ay madalas na dapat naming ipakita at ipakilala sa aming mga anak. Isa sa mga paboritong, almost always, siguro 70% of the time pagkakain kami, magtatanong si Timmy or si Leah, sino luto? Sabihin namin, si Mami nagluto, si Ate Mercy nagluto, minsan si Daddy ang nagluto. Sabi, thank you, Mami. Thank you, Daddy. Thank you, Ate Mercy luto. Pero lagi na ipapaalala, dapat ay, Lord, mga anak, mag-thank you tayo kay God. Dahil anumang sarap ng luto ni Mami at ni Daddy o ni Ate Mercy, ay ito ay galing sa Panginoon. So ang sabi ni Haring David, yes, hindi bulag si Haring David. Hindi niya sinasabing nalalaglag mula sa langit yung kanyang kinakain. Alam niya na ito'y bunga ng ani sa mula sa bukid or mga analagaan na hayop. Pero ang sabi niya, the Lord is the portion of mine inheritance. My provision, my sustenance comes from the Lord. Galing sa Diyos. At hindi lamang ho ito, yung word na cup. At maaaring pamilyar sa atin sapagkat madalas natin naririnig yung prayer ng ating Panginoong Kristo. If it is your will, sabi niya sa Ama, let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but thine will. This word cup, or the portion of my cup sa Old Testament, sa New Testament, is equal to destiny. Or yung kanilang, ano bang Tagalog? No? Wala sa dila ko yung Tagalog. Yung kanilang, hindi naman destinasyon. Ano to? Kapalaran. Lord, ikaw ang may hawak ng kapalaran ko. O maniwala ho kayo, hindi yung guhit ng ating palad ang may hawak. Ang palad ng Diyos ang may hawak. The cup, yung aking destiny, Lord, ito, ikaw ang may hawak. The portion of my inheritance and of my cup. You determine my destiny. You determine ang mga nangyayari sa akin. Hindi ito nakasalalay sa akin. And it's not all up to me. Alala ko ho doon sa mga leadership books na binabasa ho dati. Ang sabi doon ay, everything rises and falls in leadership. Kasi natin inakatuwa ang halaga ng maayos na leadership. But again, ang determining factor ay ang Panginoon. As Paul said, I planted, Apollos watered. That's why we have a mega church? No. It is the Lord who gives the increase. So again, ang magdedetermina ay ang Panginoon. Nag-preach si Pedro, may 3,000 ang naligtas. Nag-preach si Stephen, may 3,000 bato ang ipinukul sa kanya. Sino magdedetermine? Mas tapat ba si Pedro kaysa kay Stephen? Pero magdedetermine ay walang iba kung hindi ang Diyos. He is our cup. Kaya nga ang paalala sa atin maging sa bagong tipan sa Hebrews 13 verse 5, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. Wag nawang makarakterize ng covetousness yung ating buhay na nakatingin tayo sa iba, gusto nating makuha kung anong meron sila. But be content with such things as ye have. Again, we're not saying na masamang mangarap ng sariling bahay. Pero ang hindi maganda ay yung walang kakontentuhan kung ano man ang niloob ng Diyos sa kasalukuyan na ibigay sa iyo. For he had said, saan manggagaling ang contentment? Sa laki ng bank account? Sa ganda ng trabaho? For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Sa verse number 6 ng Psalm 16, puntahan natin, the lines are fallen unto me in pleasant places, yea, I have a goodly heritage. Again, yung lines dito ay walang iniwan doon sa mga landmarks. Alam niyo sa Book of Proverbs, remove not the ancient landmarks. Hindi yan landmark ng King James Bible, landmark ng soul winning, landmark ng water baptism, landmark ng kung ano-anong baptist, ganun. Wala yung kinalaman doon. Ang landmarks, muhon.
Kung yung muhon mo napunta doon sa may mabuhangin, well, sorry. Yun yung lupa mo. Pero kung ang muhon mo ay napunta doon sa tabi ng ilog, at talagang mayaman at maayos at napakaganda, wag mong i-move. Ibig sabihin, remove not ancient landmarks. Huwag ka magnakaw ng lupa. Dahil ang nagdetermina na nagbigay noon ay ang Panginoon. Now, balik tayo dito. The lines are fallen unto me in pleasant places, O Lord. Ang yung binigay sa amin ay napakaganda na doon appreciation sa pinagkaloob ng Panginoon. I have a goodly heritage. Mabiyaya, maganda ang ibinigay ng Panginoon. Again, hindi lamang ito pwedeng pumatungkol sa mga material na bagay, even sa mga spiritual na bagay. Maaaring hindi ganung kalaking yaman ang iiwan mo sa iyong pamilya, pero napakaganda kung iiwan mo ang pananampalataya sa iyong mga anak. And then letter F, God's loyal servant blesses God. Sa verse number 7, Psalm 16 verse 7, ang sabi, I will bless the Lord. I will bless the Lord. Pupurihin ko ang Panginoon. Again, yung word na bless dyan ay hindi magkaiba. Pag sinabi natin, Lord, bless me, kaysa naman sa I will bless the Lord. Na para bang may isusupply tayo sa Diyos na meron siyang kulang at isusupply natin yung kulang niyang kaluwalhatian. No. Ang ibig sabihin ng blessing the Lord is praising Him, worshiping Him. So ang loyal servant ng Panginoon ay nagpupuri sa Diyos. Here it means an act of recognition ng goodness ng Panginoon, yung maraming biyaya ng Diyos at ito'y na-express sa pamamagitan ng matinding pagpapasalamat at kagalakan sa Panginoon. Sa Psalm 34 verse 1 ang sabi, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. I will bless the Lord at all times. Pupurihin ko ang Diyos. Ang pagpupuri, ang pagpapasalamat sa Panginoon ay laging magiging laman ng aking mga bibig. Psalm 103 verse 1, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Dahan doon ang panawagan ng pagpuri sa Panginoon. So God's loyal servant will not end his blessing and praising God for His faithfulness, for He is faithful in His goodness to His servant. Dahan doon lagi yung preoccupation ng lingkod ng Diyos sa pagpupuri sa Panginoon. Well, tingnan natin, mabilis na lamang po, the faithful Lord to the loyal servant. So kanina, yung loyal servant sa kanyang tapat na Panginoon. Ngayon naman, yung tapat na Panginoon sa kanyang tapat na alipin. Magsimula tayo sa verse number 7. The faithful Lord guides His servant. Ang tapat na Panginoon ay gumagabay sa kanyang alipin. Sa verse 7, I will bless the Lord. At anong gawain ng Panginoon? Who hath given me counsel. My reins also instruct me in the night. At yung pagpupuri ko sa Diyos at ang Diyos na ito, siya ang nagbibigay sa akin ng payo. Again, King David ay hindi isang hari na sabihin natin mababa ang intelligence. Isa siyang hari na matalino, isa siyang hari na magaling. Hindi siya kasing runong ni Solomon, pero hindi siya mababa ang kaisipan. Sa Psalm 73 verse 24 ang sabi, Thou shalt guide me with thy counsel and afterward receive me to glory. Proverbs 3 verse 6, In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ituturo niya. Maaari at yes, hindi sa pamagitan ng audible voice na sinasabing, hindi mo alam kung saan kaliliko o kaliwa o kanan. Pero kung kang maririnig, after 300 meters, turn right. Well, hindi ang Diyos yun. GPS yung narinig mo.
Hindi magsasalita sa atin ang Panginoon, pero nagtuturo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ito ang gumagabay. Kahapon ho, kinakabahan si Sir Jonah sapagkat in-invite siyang maging kasama sa panelist sa question and answer. Lahat ng mga asawa ng pastor ay in-invite. At kinakabahan siya. Sabi ko kay si Sir Jonah, hindi lang naman kahapon, kung hindi maging pag kaming dalawa ay nag-uusap, sabi ko sa kanya, well, kapag may nagtanong sa akin, at pag ako ay nakasama sa panel ng question and answer, hanggat maaari ayoko na ako ang unang sasagot. Gusto kong bigyan ako ng time para makapag-isip. At pag-iisipan ko yung tanong, at hanggat maaari, iisip agad ako ng passage na may relation doon sa tanong. It means, ang punto ay ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng gabay doon sa sagot. Magdedirect sa maaaring payo na ibibigay, o kung sakali man na tayo ang gagawa ng desisyon, mag-i-inform sa desisyon na ating gagawin. Who had given me counsel. Muli, hindi ito secret counsel na hintayin kong managinip ako at kakausapin ako ng Diyos sa panaginip ko. No, binigay niya sa atin ang kanyang salita. My reins also instruct me in the night season. Yung word na reins doon literally means kidneys. Pero anong kinalaman ng kidney sa instruction? Well, they were regarded as the seat of affections. Yung laman loob. Kung maaalala nyo, sabi ni Apostol Pablo, I have loved you with the vowels of Christ. Hindi yun yung vowels na A-E-I-O-U. Kung hindi vowels, meaning innards, meaning lamang loob. Sa panahon natin ngayon, ang madalas na sinasabi, heart. Nung panahon ng mga Hudyo, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ng mga apostol, ang madalas na sinasabi ay sa kanilang lamang loob. Iyon. Ngayon sa kabuturan ng puso, ngayon naman sa kabuturan ng lamang loob. So dito ang sinasabi ay, my reins are also instructed, even my affections, my feelings are instructed in the night seasons. Mga kapatid, mga kaibigan, may mga pagkakataon na akala nila marami sa panahon natin ngayon ay, anong manggagawa ko sa dikta ng puso? Diba? Ang sabi nga ay, pag-ibig na makapangyarihan. Kapag ika'y nasok sa puso, nino manahamakin ang lahat masunod. Ibig sabihin, you cannot do anything but obey your feelings. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa, kundi sundin ito. At marami pang kanta akong pwedeng isipin, pero maganda na payo ito sa atin at paalala, my reins, my affections are also instruct me in the night season. Doon ang pagbibigay payo ng Panginoon. At madalas sa Lumang Tipan, makikita natin na ang panahon ng gabi ay panahon ng prayer at panahon ng pagme-meditate ng salita ng Diyos. Psalm 63 verse 6, ang sabi, when I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches. Nagme-meditate ako patungkol sa iyo, Panginoon, sa gabi. Psalm 119 verse 55, I have remembered thy name, O Lord, in the night and have kept thy law. Verse number 148, mine eyes prevent the night's watches that I might meditate in thy word. So there's that practice of meditation, that practice of prayer in the night season, and it instructs our heart, our affections. Ito nagbibigay ng gabay, nagbibigay ng karunungan, at maaaring sumasaway sa mga maaaring maling damdamin o maling pananaw. So ang tapat na Panginoon ay gumagabay sa kanyang tapat na alipin. Letter B, the faithful Lord upholds His servant. Ang nag-a-uphold, ang humahawak at nagpapanatiling matibay sa kanyang tapat na alipin ay hindi yung tindi ng katapatan ng alipin. Minsan, naririnig ko yun sa tindi yata ng faith ko. Na as if nakasalalay sa tindi ng ating pananampalataya.
Verse 8, Psalm 16, ang sabi, I have set the Lord always before me because He is at my right hand. Anong resulta? I shall not be moved. The Lord is always before me. Ang ibig sabihin niyan, ang Diyos ay laging nasa harapan ko. At kung ang Diyos ay laging nasa harapan mo, anong ibig sabihin? Lagi mo siyang kita. Lagi mo siyang tanaw. Ibig sabihin, laging nasa konsiderasyon natin ang Diyos. Anuman ang paksa, anuman ang sitwasyon, anuman ang problema, love life, nasa harapan ang Diyos. Ito'y patungkol sa pinansyal, nasa harapan ng Diyos. May desisyon na gagawin ng mag-asawa, nasa harapan ng Diyos. Hindi baliwala ang Diyos. Yung iba, ang sabi sa Romans chapter 3, nung dinidescribe ni Apostol Pablo ang makasalanang tao, there is no fear of God before their eyes. Hindi nakita ang Panginoon, wala sa equation ang Diyos. Ang sabi ni Haring David, I have set the Lord, I have set Yahweh always before me. Lagi siyang nasa harapan ko. Because He is at my right hand. Siya ang nasa aking kamay, nasa kanang kamay, simbolo ng kalakasan. Hindi ang army ni Haring David, hindi ang kayamanan, hindi yung impluensya o posisyon niya. Ang kanyang kalakasan, ang kalakasan ni Haring David ay nanggagaling sa Panginoon. At anong resulta? I shall not be moved. At kung magpapadamihan tayo ng problema kay Haring David, siguradong lalabas na mas marami ang problema niya. Sinubukan siyang patayin ang kanyang sariling anak. Napakadaming mga hamon, kalaban, kaaway. Ang daming nagpaplano sa ikababagsak ni Haring David. Almost hindi nawawala ang mga magre-rebelde. Pero ang sabi ni Haring David, I shall not be moved. I shall not be moved. Why? Because the Lord is in His right hand. Ang Diyos ang kanyang kalakasan. Sa verse number 9, therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. What a wonderful benefit. Kapag ang Diyos ay inilagay sa harapan, kapag ang Diyos ang source ng kalakasan, hindi lamang hindi maliligalig, hindi lamang hindi maaalis o matutumba, but my heart is also glad. Nandun yung kagalakan ng puso. Nandun yung kagalakan maging sa gitna ng kalungkutan. Maaari nandun yung kapayapaan. And dito ang sabi, my flesh also shall rest in hope. Hindi lamang ito benefit sa ating pangkalooban or affections, nandun yung gladness, nandun yung strength, but nandun yung epekto nito sa kanyang physical. My flesh also shall rest in hope. Nandoon ng minsan may tendency tayo na to be, I understand na we reject yung masyadong mga hyper na maling pananaw ng mga charismatic. Pero mag-ingat naman ho tayo na baka mamaya ay ang tingin na natin ang benefit ng pananampalataya sa Panginoon ay laging in the future at wala dito. At dito sinasabi ni Haring David, yes, may benefit, even physical benefit. Kung loobin ng Diyos, ang sabi ni Haring David, my flesh also shall rest in hope. Ano ang kapahingahan ng katawan? Sa letter C, the Lord will sustain His servant even in the face of death. At dito, yung pamilyar na kinote ni Apostol Pedro patungkol sa ating Panginoong Kristo about the resurrection. This is a prophecy about the resurrection. For thou wilt not leave my soul in hell. At hindi yan proof text na yung kaluluwa ni Kristo ay napunta sa impyerno. Soul, often pertaining sa buhay or sa kabuuan ng tao kasama ang katawan. And yung hell, pag tinan niyo yung Hebrew word, pertains to grave or libingan or the Sheol, the place of the dead. Saan ba ang lugar ng mga patay?
Well, depende sa context. Merong lugar na mga patay, spiritually speaking, pero may literal na lugar na mga patay sa sementeryo. At ang sinasabi ho dito ni Haring David, hindi mo iiwan ang aking buhay sa libingan. Ibig sabihin, you will protect me. You will preserve me. Yes, may mga kaaway, pero nahandoon ang iyong proteksyon. Neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. Pero yes, as we have said, ito ay prophetic utterances ni Haring David patungkol kay Kristo na hindi mananatili sa libingan ang katawan ng ating Panginoong Hesus, na hindi aabuti ng pagkaagnas at siya ay mabubuhay muli. Pero dito ang sinasabi ni Haring David na handon ng proteksyon ng Panginoon maging sa harapan ng kamatayan. Maaaring hindi kasing action-pack ng buhay ni David ng ating mga buhay na kung saan siya tumatakbo mula kay Haring Saul na humahunting sa kanya o nagtatago mula sa kanyang sariling David na si Absalom na gustong patayin siya. Pero makikita natin na doon yung proteksyon ng Panginoon kay Haring David. And maybe hindi ganong hindi ganong ka-intense. Pero gaano karaming pagkakataon na kaya na iningatan ng Diyos ang ating buhay? Maaaring sa tingin natin, nagkataon lang. I can still remember at kinilabutan ako nung nangyayari yun. Nung pumapasok pa ako mula Pampanga patungkol Malolos, naalala ko yung kasing MacArthur Highway sa Kalumpit area na ba yun? Maluwang 4 lanes, 2 lanes patungo sa Malolos. May truck ng basura, mabagal, o overtake ako sa kanan. Naaalala ko pa, nung kumanan ako at inapakan ko yung silinyador. Pero nagdilim na. Nung nagkaulirat ako, nalagpasan ko na yung truck ng basura. Mabilis, nag-blackout, nakatulog ako, hindi ko alam kung ilang segundo. Gaano iningatan ng Diyos? Di kung hindi, wala sanang poging asawa, Sister Jonah. Pero maaaring sa mga panahon sa tingin natin, hindi kasing grabe, hindi kasing exciting ng proteksyon ng Panginoon kay Haring David, but how often God has preserved us. Lamok lang pwedeng ikamatay ngayon, mga kapatid. Pero often God has preserved us. Kahapon, nung nagda-drive ho kami patungo doon sa coffee shop, habang nag-fellowship yung mga ladies, yung mga lalaki ay nag-fellowship sa kapihan. At nakita ko I believe yun, yung trailer truck na nawalan di umano ng control o ng preno doon sa pababa ng patungo doon doon sa kalsada na yun . Nakita ko yung trailer na nakatabi. Gaano karaming trailer truck ang nakakasabay natin sa kalsada araw-araw? Yung pag-iingat ng Diyos. So muli ho, ang gusto ko lang mapunto ho dito, ang Diyos ang nag-iingat sa atin, maging sa ating physical na buhay araw-araw. It is the Lord who sustains His servant. And I think it was Martin Luther who said, "You are immortal until the Lord is done with you." At ang Diyos na ito, hindi lamang nagsusupply ng pisikal na pangangailangan, kundi siya rin na nagsusupply ng dakilang kagalakan. Verse 11, let's end here. Thou wilt show me the path of life. Ikaw maggagabay sa akin sa landas ng buhay, sa tamang daanan. Hindi sa kamatayan, hindi sa pagkawasak. Again, nahandun yung pagdadirect ng Panginoon. In thy presence is what? Fullness of joy. Andun yung kapunuan ng kagalakan. Kung naririto ka, kung ang tingin mo at nakumbinsi ka na ng sanlibutan, boyfriend ang magpupuno ng kagalakan ko. No. At pag sinubukan mong kunin yan sa boyfriend o sa girlfriend o sa asawa o sa pera o sa negosyo o sa trabaho, mabilis mong masusumpungan na tuyo ang balon. Kakapusin ka.
The fullness of joy is found in the presence of the Lord, and at thy right hand there are pleasures evermore. May kakaibang kagalakan, may kakaibang kapunuan na sinusupply ang Diyos, at ang tanging makakapagpuno lamang ito ay walang iba kung hindi ang Panginoon. David has found confidence in the Lord's salvation and in this life and beyond. Again, nawa, it's not only in the face of death, but even beyond death, ang mga mananampalataya ay susustentuhan ng Panginoon at mayroong matindi at lubos na kagalakan sa Diyos. At hindi tayo dapat mainggit sa mga butlers na mga milyonaryo o bilyonaryo. Kung tayo ay mga tapat na lingkod ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga lingkod. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat sa paalala mo ng iyong salita sa amin. Sapagkat madalas, O Diyos, ay babad kami sa mga pananaw ng sanlibutang ito. Na tinitignan namin, sinusukat namin ang buhay, kagaya na ng buhay ng mga hindi mananampalataya. Na sinasabi ng mundo ang kagalakan, ang kasiyahan, ang kapunuan ay manggagaling sa mga material na mga bagay o sa mga favorable na sitwasyon na gusto namin. But Lord, as we have seen from King David, ito sa kanyang kayamanan, hindi sa kanyang army, hindi sa kanyang kapangyarihan, kung hindi sa iyo. Tulungan mo nawa kami, Panginoon. Nakagaya ni Haring David, na dumipende sa iyo. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na magkaroon ng kakontentuhan sa iyo at hindi sa mga bagay na sanlibutan na ito. Salamat. Salamat sa dakilang kagalakan. Salamat sa pagsusupply mo ng aming mga pangangailangan. Lord, hindi ang lakas ng aming mga kamay, hindi ang aming talino, at hindi ang aming mga kaparaanan, kundi ikaw. Ikaw na nagsusupply. Ikaw, Panginoon, na nag-iingat. Na patuloy mong gamitin ang iyong mga salita at katotohanan sa aming mga buhay. Patuloy ito magturo sa amin anuman ang aming kalagayan. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.